Dito pala, pag nagtap kayo, huwag kayong kukuha dito sa kanyang ano, sa ECU. Huwag kayong magtatap dyan, baka magka-problema yung inyong ECU. So, trinay natin sa stop horn kanina, sa 10 ampere na yan. Kaso pag nag-switch on tayo, nag-switch on tayo, tapos bigla nating i-switch off yung switch ng ignition switch natin. Yung kanyang volta hindi siya biglang magdadrop, unti-unti siyang nagdadrop hanggang mag-zero. So, dito sa kanyang headlight and accessory, headlight and meter winker, dito sa 10 ampere na to, yun yung biglang ano, pag nag-switch off tayo, magdadrop bigla yung kanyang 12 volts. So, dito tayo kukuha sa 10 ampere, sa pangalawa, dito sa kanan. Sa gitna pala, sa gitna, dito sa kanan, dito. So, ang gagawin ko dyan, iipit ko na lang na ganyan, no? Babalatan ko, tapos iipit ko dito sa fuse. Yan, sa fuse. So, ayun. Panibagong vlog na naman po mga DIY. Itong vlog pala natin is magkakabit tayo ng MDL dito sa Honda Click 150 version 1. So, ito nga pala, nabaklas na natin yung kanyang ano dito. Yung cover dito sa harap, sa kanyang hood kong sasakyan. So, yan. Ma-access natin yung mga wire dito. Kahit ito lang yung tatanggalin natin, okay na yan. Sa version 2, hindi ko alam kung matatanggal lahat yung front cover nun. At dito sa kanyang battery, kailangan nyo tanggalin yung cover dito. Yan o. Tanggalin nyo yan. Mayroong dyan, tornilyo na isa. Tanggalin nyo din. Hugutin nyo tong kanyang takip dito. Yan. At ma-access nyo dito yung mga fuse. So, dito tayo magtatap ng ng positive at negative na supply ng ating relay. When I come around, got the whole thing wobbling. Sa pagkakabit nga pala ng MDL sa ating motor, siyempre unang-una kakailanganin natin ng MDL light. So ang ating gamit is lang, yung Momoroyan lang, Firefly. So ito siya. At saka order na rin tayo ng wire. So ito, napakamura lang tong mga DIY pag sa online tayo bumili. Kasi pag dito tayo sa mga motor shop, yung mga nagtitinda ng mga parts, sa nating may mga patong na yung mga tinda. So mga tinda nun galing din sa mga Shopee yung doon, yung order nila. Then itong fuse natin, yung kailangan natin yung lang, mababa lang. 10 ampere lang yung kailangan natin. Kasi pag 15 baka mahirap na ma-fuse pag nagka-short yung ating MDL. Para ito kasing fuse na to, nagsisilbi itong protective device. Kasi pag may nag-short dun sa ating mga wiring sa ating motor, maaaring masunugan tayo o kaya masira yung ating ECU. Yung ECU natin is napakamahal. So yan, fuse, wire, tapos MDL light, tapos dalawang relay. Set na itong nabili natin, meron na siyang socket. Tignan natin siya. Relay at socket. Oh, yan na siya. Bali, dalawa yung binili natin. Bakit dalawa yung binili natin? Kasi kailangan natin siya para sa high and low. Yun. At kailangan natin syempre ng domino high and low 3-way switch siya. Domino yung binili natin. Ewan ko kung original to kasi plastic naman to eh. Yung nabili natin dati sa Divisory ay naman siya, bakal siya. Pero halos same lang naman siguro sila ng laman sa loob. Mas maganda nga tong plastic hindi siya natutuklap yung pintura. Lalo na pag lag na babasa ito lang pronto sa mag-vibrate ito pag lag na initan. So hindi naman natin siguro binibilad yung ating mga motor. So yun lang yung mga kakailangan natin. Kailangan nating ipisto. Unang-una yung dalawang wire na positive at negative papunta sa battery. So mag-aabang tayo doon. So ayan na mga ka-DIY. Nagputol na tayo ng mahabang wire. Mahaba yung gagamitin natin. Mas maganda yung mas mahaba kaysa dun sa maikli. Kasi pag maikli, magdudugtong na naman tayo. At least kung mahaba, magpuputol tayo. Huwag nating titipirin yung ating mga wire. So ayan, ito pala yung positive nya. Ito yung positive, nilagyan natin ng sign, tinali natin. Tapos ito yung negative. So yung kabila nilagyan rin natin ng sign. Ito yung positive nya, yung magkabilang dulo, lagyan natin ng palit para hindi magkabaliktad. Pagapang ko lang mga DIY. So ito na yung wire na pinagapang natin mga DIY. Nilabas na natin dito. At nilagyan na rin natin ng fuse yung kanyang
positive wire. Yan yung kanyang fuse, oh. Lipat na tayo dun sa taas. At yun na mga ka-DIY, napisto na natin yung kanyang 3-way switch. Ito palang relay natin, itong number 30 na to, dun sa relay. Ito connected siya dito sa positive, dito sa fuse na papunta dun sa battery. Yan. Tapos ito namang isa, papunta to sa ignition at ground, tong dalawang ito. Pero tong dalawang ito, kailangan hindi magkabaliktad to kasi yung relay na nabili natin, meron siyang indicator light. Umiilaw siya. Okay lang sana kung yung nabili natin yung relay na wala siyang indicator light, yung kulay black. Kahit naman hindi siya iilaw, okay lang naman. Basta gagana siya. Pero mas maganda kung susundin natin yung ilaw niya. So para hanapin yung positive at negative sa dalawang ito, itong dalawang yellow na to, sa 86 at 85, i-connect lang natin sa battery. Dapat iilaw tong relay natin. Connect natin dun sa positive at negative. Yun, umilaw siya, oh. Pag baliktad, baliktarin natin yung positive at negative. Oh. Nagkiklik siya, umilaw siya ng konti. Kaso hindi siya nagtutuloy. Big sabihin, baliktad. Kasi diode yun ilaw nun mga ka-DIY. Masisira din yung ilaw nun pag laging baliktad. Kaya mas maganda kung susundin natin yung tamang connection. Yun, umilaw na siya, oh. So 86 yung kanyang positive. Ito yung positive. Itong isa dito, yung 85, papunta sa ground ng battery natin. Didirekta na rin natin siya dun sa battery natin, dun sa ground. Then itong 86, papunta to dun sa ignition natin. Kasi pag sinusi natin yung ignition natin, saka lang siya magkakaroon ng supply galing sa domino switch. So ito, kakabit na natin to. Yung 85 ng relay, ito yun, 85 dalawa. Pagsasamahin na natin to, itong negative na to. Ayan. So pagsasamahin na natin yan. Then, i-connect natin dito yan sa negative ng wire na pinagapang natin na galing dun mismo sa battery niya. Hindi na tayo maglalagay ng diagram kasi hindi naman na tayo kayang magbasa ng diagram. So, basta sundin nyo lang tong ating video, hindi kayo dito malilito. So, yun, lalagyan na natin siya ng electrical tape para secure sa basa, hindi magkakaroon ng shorted. Huwag tayong madamot sa electrical tape. Mas maganda yung mas marami. Kasi pag napasukan lang ng konting tubig yung mga dugtungan ng wire, nagkaroon ng corrosion yan. Mamaya naglulos contact na yan, palyado na yan. Hirap pa naman din magbaklas ng mga kaha-kaha. Okay lang sana kung kagaya dun sa mga underbone na mas madali. Dito sa scooter ang daming babaklasin dito. Then ang susunod na i-connect natin, yung dalawang 30 ng relay 30, galing siya dun sa dudugtong natin siya dun sa positive na galing sa battery na pinagapang natin. So yan, dudugtong na natin yung dalawang 30 ng relay. Pasensya na kung inuulit-ulit yung mga DIY kasi para mas maintindihan ninyo. So yan na, lagyan na natin ng tape. Then, i-connect naman na natin tong kanyang domino switch at nahanap na natin yung kanyang high and low at kanyang common. So, dito sa domino switch na 3-way, ang kanyang common is kulay blue and itong dalawa high and low. Depende na dito sa dalawa yung gagamitin natin high and low. Kaya pala natawag na common ito kasi itong common na to, ito yung nasusupply ng 12 volts galing dun sa ignition switch natin, dun sa accessory line. Pag nasupplyan na ito, tapos pag sinwitch natin siya sa low, magkakaroon siya ng supply dito sa output ng low. Yan. Pag dito naman sa high, itong blue na to, magkakaroon siya ng contact dito sa kulay brown. So yung 12 volts dito, dadaloy lalabas dito. Yun. At ayan na nga, dahil may itong wire ng dalawang ito, dudugtungan natin siya para mas mahaba. Kasi pag may mahirapan tayong ikabit yung kanyang relay. At yun na nga, nadugtungan na natin at ikukunik na natin ngayon doon sa kanyang relay sa 86 na dalawa. So ayan, tong dalawang wire connect natin na ganyan.
So, papakita ko na lang pag na-tape na natin. At yun na nga, na-connect na natin yung dalawang 86 papunta dun sa, galing dun sa domino switch na high and low switch yan. So, ang problema na lang natin ngayon tong kanyang output. So, tong dalawang 87, tong kulay blue na to, 87 tong dalawang ito, papunta na ito dun sa balas ng MDL. So, ngayon, ang problema natin yung kanyang accessory line, yung galing sa ignition switch. Pag inon natin, magkakaroon siya ng 12 volts na supply. So, kakapain natin siya dito. Dahil mahirap kapain itong ano niya, itong ignition switch. Yan. Masyadong malalim, masyadong maraming babaklas. Maghanap na lang tayo dito sa ano, sa 12 volts na papunta dito sa kanyang ilaw. At yun na nga mga DIY, nahanap na natin yung accessory line dito, yung kulay black na sinasabi natin kanina. Dito siya sa kanyang headlight. Hindi makita kasi dito sa video, madilim eh. Pero dahil ano, nag-alanganin ako, ayaw kong magbalat-balat ng mga wire kasi dyan, ayaw ko ng mga dugtong-dugtong kasi marumi tignan. Kaya dito na lang ako sa baba naghanap. So ayan, dito ako naghanap kasi nakita ko kanina yung nakasulat dito sa kanyang ano, dito sa Honda Click. Sa ano, dito. Yung main niya 25 ampere. So yan oh. Focus lang natin yung camera. 25 ampere, tapos yung ano niya backup answer back 10 ampere, ECU 10 ampere, tapos stop in horn 10 ampere, tapos head meter 10 ampere, tapos 10 ampere sa kanyang gasoline pump. Dito pala pag nagtap kayo, huwag kayong kukuha dito sa kanyang ano, sa ECU. Huwag kayong magtatap dyan, baka magka-problema yung inyong ECU. So, trinay natin sa stop horn kanina, sa 10 ampere na yan. Kaso pag nag-switch on tayo, ay nag-switch on tayo, tapos bigla nating i-switch off yung switch ng ignition switch natin. Yung kanyang volta hindi siya biglang magdadrop, unti-unti siyang nagdadrop hanggang mag-zero. So, dito sa kanyang headlight and accessory, headlight and meter winker, dito sa 10 ampere na to, yun yung biglang ano, pag nag-switch off tayo, magdadrop bigla yung kanyang 12 volts. So, dito tayo kukuha sa 10 ampere, sa pangalawa, dito sa kanan. Sa gitna pala, sa gitna, dito sa kanan, dito. So, ang gagawin ko dyan, iipit ko na lang na ganyan, no? Babalatan ko, tapos iipit ko dito sa fuse. Yan, sa fuse. Okay na rin to kasi pag nag-short yung ating relay, just in case na mag-short yung kanyang coil, meron siyang fuse, puputok siya. And dito sa main supply ng relay, meron din siyang fuse. At least dalawa yung fuse niya dun sa positive. Para mas safe na safe. So yun lang, mamaya na natin ikakabit lahat-lahat yan. Pupwestuhan muna natin yung ating mini driving light. At dito pala dinugtong ko na rin yung ano, yung wire na galing dun sa baba, yung 10 ampere na fuse. Dinugtong ko na siya dito sa kanyang common, dito sa domino switch, dito sa common niya. So yan, binalot ko ng electrical tape kahit single lang na wire, tapos sinuksak natin ulit. So ayan oh. Papakita ko na lang mamaya mga ka-DIY pag napisto na natin yung mini driving light. So ayan na mga ka-DIY, dito na natin pinwesto yung kanyang MDL. So ayan. At yung kanyang balas pala, ito, yung balas niya, balas ng MDL, yung kulay black yung ground niya. Then itong dalawa na to, ito yung yellow, low, yellow, tapos low siya, tapos ito yung high, white. Tapos ito mix siya na yellow at white. So ito, hindi ko na ikakabit ito. Ito na lang ang tatanggalin natin, yung yellow na ilaw, tapos yung high na white, tapos ito ground. Tapos yung dalawang ground ng balas ng MDL natin, pagsasamahin natin yan. So yun, namali tayo. Pero dito na lang natin tinap yung ground ng balas. Yung ground natin na 85 na dalawang relay. Ito yun, tapos kinunik natin dito yung negative ng balas natin, yung kulay black. Tapos papunta siya dun sa negative ng battery. So yan, namali tayo kanina. Dapat sinama na natin para isang balot na lang. Pero okay lang yun mga ka-DIY. So pupwesto ko muna, papakita ko na lang mamaya.
So, ayan na mga ka-DIY, okay na. Yung number 87 ng ating relay. Bali, dinugtungan ulit natin ng wire, oh. Dami ng dugtong na wire, oh. Dinugtungan natin ng mahabang wire, tapos kukonek natin dito sa ano, sa yung isang wire ng relay na 87. Itong isa, ito na lang, pipili tayo ng isa. Itong 87 na to. Kukonek natin dito sa pinagsamang dalawang white ng balas ng MDL. So ito yung puting ilaw. Hindi ko na kinapa yung kanyang high at low. Bahala na lang sa switch niya. Kahit na magkabaliktad. Total dito lang naman na sa bahay to. Hindi naman sa customer. So ayan. Pero pag pinagawa sa atin, di hanapin natin yung tamang connection ng high and low ng switch. Pero sa akin kahit baliktad na kasi. Importante ilaw naman. Tapos itong dalawang yellow, itong yellow na to, ito yung yellow na ilaw ng MDL. So kukonek natin yung isang wire ng 87 ng relay. So ayun. Iti-type ko na lang, then itong red na to, iti-type ko rin to para iwas ano siya, baka may mag-short. So ayan, papakita ko na lang pag na-organize na natin mamaya. So yun na mga ka-DIY, naikabit na natin. Hindi ko na pinakita yung pag-assemble ko dun sa mga wire dun sa loob, at kasi madali lang naman na yun. Basta naayos nyo na mabuti, i-organize nyo para hindi magkalat yung mga wire. So ito na mga ka-DIY, yung positive at negative natin. Yung positive na battery, ito yung connected sa sa number 30 ng relay. Papunta siya dito, yung may fuse. So ito na siya, kinabit na natin. Tapos yung negative nandito na rin, ilagay na rin natin. Tapos yung na-connect na natin. So bali tinap natin siya dito. Binawasan natin ng konti doon para kasya tong wire. Dahil sinuksukan natin siya ng wire dito sa may fuse. So dyan na natin siya kinuha. At ito aayusin na lang natin itong mga wirings niya. So ganyan yung pwesto niya. Then yung palang wire na pinadaan natin dito kanina, pinagapang na natin dun sa loob. Kasi may butas pala siya dun na lalabasan ng wire. So dyan natin siya ipapadaan. At ito lilinisin ko na lang itong mga ito bago natin takpan.